Isa akong komadrona. Isa sa mga naging kliyente ko noon ay si Chris, ang ina ni Mira. Tulong! Tulong! Tulong, mga anak na asawa ko! Nasaan ang asawa mo? Ito! Hindi ka dito magpupa. Mukhang hindi kakayanin ko dito ng panganganakin ng asawa mo. Kailangan natin pumunta sa bayan. Abutin pa ng 2 oras para makarating ang sasakyan natin sa bayan. Hindi na kakayanin! Hindi ko mapapangako sa'yo na mabubuhay ang mag-ina mo. Basta Kambal gawin mo noon na ang anak niya at alam kong hindi niya kakayanin ng panganak. Bimpo! Ito! Hindi mo dyan. Akin na yung bimpo. Usan kita, kailangan mong umire para sa anak mo. Okay? Bibilang ako. 1, 2, 3! Subalit mas pinili niyang buhayin ng mga bata. Kahit na maging kapalit ay ang sarili niyang buhay. Isinilang niya ang unang sanggol, si Mira. Isa na lang, ha? Isa na lang. Kaya mo to. Bigyan mo ako ng malakas na ire ngayon na. Ngunit nang ipanganak ang ikalawang sanggol na si Mara, agad itong binawian ng buhay, kasabay ng pagpanaw ni Chris. Chris! Ramdam ko sa aking mga bisig ang kanyang paggalaw, ang pagnanais at paghahangad na mabuhay. Hindi niya matanggap, hindi niya tinuwan liwanag. Nanatili siya sa lupa habang nakasubaybay sa buhay ng kanyang kakambal. Hindi nagtagal, nagkaroon ng koneksyon si Mara sa kakambal niya. Nakuha niya ang loob nito at unti-unting nakapasok sa buhay niya. Noong unay nais lamang niya mapalapit, ngunit habang tumatagal, ay labis na inggit ang nararamdaman niya. Nais niyang mabuhay, maranasang magkapamilya, magkaroon ng kaibigan, maging masaya. Sa oras na sumapit ang 16 na kaarawan ni Mira, ay matutupad ang mga masamang ibinabalak niya. Kaya nang magawa niya makapasok sa katawan ni Mira, hindi siya nagaksaya ng oras at isinagawa ang ipinaplano niya. At ngayon, hindi ako nagkamali.